May sarili ba kayong school principal? O katulad kayo ng ibang school na officer in charge o teacher in charge lang ang meron? Either of the two, may bagong update tayo tungkol dyan. May planong Administrasyong Marcos na ipatupad ang 1:1 principal to school policy. Posible nga ba ito, guys? Ako ang inyong teching teacher at ipapaliwanag ko ang press release na nagsasabi nito. Nandito nga tayo sa DepEd press release dated January 31, 2025. A PBBM priority, DepEd eyes 1:1 principal to school policy. Himay-himayin natin ang nilalaman nito para mas maintindihan natin kung ano nga ba ang mga dahilan sa mga planong ito at kung gaano nga kaposible na maisagawa. Mayroon akong ginawang outline para mapag-aralan natin. Ano ang 1:1 principal to school policy? Paano aayusin ang distribution ng school principals? Ano ang plano para sa pagsusulit ng mga school heads? Ano ang epekto ng policy sa edukasyon? At idagdag natin ang mga hamon ng implementasyon ng 1:1 principal to school policy. Dito na tayo sa una. Ano ang 1:1 principal to school policy? Sa kasalukuyan, hindi lahat ng paaralan sa Pilipinas ay may nakatalagang school principal. Sa maraming lugar, isang school head lang ang nangangasiwa sa maraming paaralan o kaya naman ay isang teacher in charge lamang ang gumaganap sa mga tungkuling dapat ay para sa isang school principal. Kaya kadalasan, hirap din si teacher na pagsabayin ang kanyang trabahong pang school head while handling classroom teaching. At take note, walang dagdag na sahod ang OIC o TIC kahit gaano katagal siyang magsakripisyo na maging school head. Pero sa bagong planong ito, sisiguraduhin daw ng DepEd na bawat paaralan ay may sariling principal. Aba, sana nga totoo. Ayon kay Education Secretary Angara, basta may school, may principal dapat. Nangangahulugan ito na maglalagay ang DepEd ng bagong school principal positions para sa mga paaralang wala pang principal. Aba dapat lang naman, hindi ko lubos maisip ng isang teacher 3, minsan may teacher 1 pa nga na halos magkuba na sa katatrabaho dahil siya ay isang head at teacher pa siya, kasi bawal naman na wala siyang i-handle na klase. Kahit pa nga isang head teacher ay challenging din yan kasi iba naman ang duties and responsibilities ng principal sa head teacher. Isa ka ba sa mga heroes ng DepEd dahil matagal ka ng OIC o TIC? Pa-comment naman po sa ibaba. Bilib po kami sa inyo. Sa madaling salita, ang 1:1 principal to school policy, isang principal sa bawat paaralan o sa bawat paaralan may school principal. So next, paano aayusin ang distribution ng school principals? Isa sa mga hamon sa pagpapatupad ng 1:1 policy ay ang tamang pamamahagi ng mga school principal sa iba't ibang regions. Ayon sa EDCOM 2 report, may 24,916 public schools na kasalukuyang walang school principal. Grabe di po ba? Halos 25,000 walang school heads. Dito na lang sa bayan namin, hindi lang elementary ang walang principal. Pati mga national high schools, wala din. Kaya naman may dalawang pangunahing hakbang ang DepEd kung paano ito aayusin. Una, promotion at reclassification. Ang mga kwalipikadong head teachers at teachers in charge ay maaaring ma-promote bilang principal. Matatandaang mawawala na ang item ng mga head teachers based sa Executive Order No. 174 Series 2022. Kung dati sila ay humahawak sa ibang responsibilidad ng school heads, lalo na kung sila ay OIC at TIC, ngayon ay hindi na clear kung ano ang magiging responsibilidad nila aside from classroom teaching dahil mare-retitle na sila bilang mga Teacher 4 to Teacher 7 o kaya naman ay Master Teacher 1 or 2 depende sa current position nila.
Kaya dito sa press release, sinasabi na sila ay ipaprioritize na mabigyan ng sariling school bilang school principal. Pero posible lang ito kung sila ay principal qualifier o nakapasa sila sa exam. Kaya mga head teachers dyan, kaway-kaway, kayo na po ang mga susunod na principals namin. Go lang ng go! Ikalawa, muling pagtatalaga ng mga principal. Susuriin ang mga regions na may oversupply ng qualified principals at titingnan kung paano sila maaaring mailipat sa mga lugar na may kakulangan ng school heads. Pero ito rin ang challenges sa mga principal guys, kasi pwede silang mai-assign sa malayong schools lalo na kung bagong promote sila. Pero hirit naman ni Secretary Angara, kailangang tiyakin na ang distribution ay magiging makatarungan para sa lahat ng principal applicants. Next, so ano nga ang plano para sa pagsusulit ng mga school heads? Para daw matiyak na kwalipikado ang mga itatalagang school heads, may mga pagbabago rin sa National Qualifying Examination for School Heads or NCESH. Una, decentralization ng pagsusulit. Ibig sabihin, gagawin daw itong mas accessible sa lahat ng regions sa bansa upang mas maraming aplikante ang makasali. Ibig sabihin ba nito, lahat ng qualified applicants to take the test ay mapagbibigyan na? Kasi balita ko may slots lang daw kung ilan ang pwedeng mag-test. Hopefully nga maging accessible para naman mabigyan ng chance lahat ng mga gustong mag-exam at nangangarap maging principal, di ba? Sumunod, mas madalas na pagpapatupad ng NCESH. Pinag-aaralan daw ng DepEd kung paano gawing mas madalas ang pagsusulit upang mas maraming aspirants ang makapag-apply. At panghuli, pinalawak na training programs. Sa pamamagitan ng National Educators Academy of the Philippines or NAEAP, mas maraming guro daw ang mabibigyan ng tamang pagsasanay upang maging school head sa hinaharap. Pati rin minsan ito guys, hindi lahat ay nabibigyan ng chance. Kung sino kasi minsan ang unang nakaalam ng training, sila lang ang nabibigyan ng slots at nakakapag-participate. Kaya mabuting i-review din nila kung paano nga ito. Sa mga bagong teachers po pala, ang NAEAP ay isang ahensya sa ilalim ng DepEd na responsable para sa mga professional na pag-unlad at pagsasanay ng mga guro, school heads at iba pang educators sa public sector. Mayroon pong NAEAP Academy sa bawat region. So sa NAEAP, lahat po ng trainings nila ay accredited by DepEd. Ngayon, ano ang epekto ng policy na ito sa edukasyon? Kung maisasakatuparan ng maayos ang 1:1 principal to school policy, maraming positibong epekto ang maaaring dulot nito. Una, mas malinaw na pamamahala ng paaralan. Ang isang school principal ay may pangunahing tungkulin sa instructional leadership, school operations at policy implementation. Kapag may sarili tayong principal, mas magiging epektibo ang pamamahala sa school. Magkakaroon din ng higher level of accountability ang school administration kung may principal. Ikalawa, mas magandang support system para sa mga guro. Makakatanggap ng mas maayos na suporta ang mga guro dahil may school head na magbibigay ng direksyon at gabay sa kanila. Iba pa rin ang karisma ng mga school head, lalo na kung sila ay transformational leaders, ibang motivation ang naibibigay nila sa mga teachers. Ikatlo, mas mataas na kalidad ng edukasyon. Kapag may malinaw at mahusay na pamumuno, nagiging maayos ang learning environment ng mga estudyante. Kaya naman mas nagiging productive ang bawat pasok ng mga bata sa paaralan. Idagdag pa, may laging nakabantay sa mga klase kasi baka kung wala ang school head, absent-minded na rin si... When the cat is away, the mouse will play, sabi naman nila. Uy, hindi ikaw yun ha. Kaya iba talaga kung may principal. I know the feeling guys. But wait, naaral na nga natin ang press release pero tingnan natin ang mga hamon sa implementasyon nito. Una, budget constraints. Ang paglikha ng halos 25,000 bagong principal positions ay nangangailangan ng malaking pondo mula sa gobyerno. How true naman na kayang pondohan ng gobyerno ito?
Pero guys, kung maayos lang sana ang problema natin sa korupsyon, aba, sobra-sobra pa yan guys. Kahit pa magkaroon tayo ng mas malaking increase, kayang-kaya yan, di ba? Pero kung ibubulsa lang ng mga kung sino-sino dyan, aba, baka ito hindi nila kayang pondohan. Ikalawa, kakulangan ng kwalipikadong aplikante. Kahit may planong promotions at trainings, maaaring hindi pa rin sapat ang bilang ng mga handang maging principal. Kaya dapat madaliin ang mga training sa kanila. Saka isipin din dapat ng DepEd ng mga school principals na itatalaga nila ay matrain din sa technology. No offense sa mga school principal dyan dahil mga lodi namin kayo, dahil napaka-powerful talaga ninyo. What I mean is, ang dami-dami pong pinapa-report sa mga heads na puro online at technology-oriented. Kawawa naman po ang mga hindi advanced ang technology skills. Hindi na nila alam kung anong uunahin nila, lalo na po sabay-sabay ang reports. Tuloy na de-designate din sa mga teachers dahil kahit pa sabihing na deload ang mga teachers sa office works, ang dami namang reports ng mga head na hindi nila kayang gawing mag-isa. Alam na alam ko yan dahil marami akong kilalang school heads na sobrang sipag talaga. Nagsasakripisyo po sila pero talagang nahihirapan po silang makakope kung computer works na po ang usapan. Kaya kailangan po sana i-empower ang mga school heads sa technology. Ikatlo, pag-adjust ng school leadership system. Kailangan na namang ayusin ang kasalukuyang sistema para maisakatuparan ang policing ito. Kaya may posibilidad na medyo matatagalan ito guys, dahil hindi naman mabilis ang pag-adjust ng policy. Halimbawa na lang sa policy ng career progression, halos 3 taon ang inabot bago nagkaroon ng bagong guidelines. So hopefully, habang hindi pa nagre-retire ang mga qualified head teachers dyan, maisakatuparan na sana ito. Mukhang maganda talaga ang 1:1 principal to school policy. Pero tingnan natin dahil plano pa lang naman lahat ng ito, maniniwala na talaga tayo pag nandyan na ang implementing rules and regulations, diba? Ano sa tingin ninyo mga kateki? Posible nga ba itong maisakatuparan? I-comment nga ninyo sa ibaba ang inyong opinion. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-comment para sa videong ito at mag-subscribe ka na rin para updated ka sa ating mga new uploads. Ako si Teching Teacher at magkita tayo sa susunod na video. Paalam! Happy Teching Day!